Ngayong gabi, I am a victim of cerebral palsy. Katuwang kang anak ko sa bahay. Feeling ko, nagiging hindrance din po ako para hindi niya magawa yung gusto niya. Yung tipong may gusto akong bilhin, yung wallet ko wala namang laman. Panginoon, di ako naniwala sa'yo. Hindi kita kinilala. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pagsisilbihan kita. paano nila kakaharapin ang mga krisis sa buhay? Tunghayan ang kanilang kwento sa Kay Lord Sure Ka. Susunod na. Welcome to our special telethon, Kay Lord Sure Ka. Join us for the next 30 minutes as we bring you stories of how trusting God turned bad situations into good. At sa mundong puno ng walang kasiguruhan, isang bagay ang nananatiling sigurado at hindi nagbabago anuman ang panahon. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos dahil kay Lord Sure Ka! We are broadcasting sa GMA at napapanood din tayo online sa cbnasia.org/live TV, sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. I-share nyo ang live stream na ito sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan at gamitin ang hashtag na kay Lord Sure Ka. Mapapanood din tayo abroad via GMA Pinoy TV. Patuloy ang pagdagsa ng inyong mga donasyon, kaya maraming salamat. Keep calling, keep giving, dahil sa bawat tulong ninyo, may buhay na nababago. Kaya scan the CBN Asia QR code on your screen or visit cbnasia.com/give para sa iba't iba pang paraan ng pag-donate sa CBN Asia. Maaari din kayong tumawag sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong screens or mag-message sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Kasama natin ang ating mga Prayer Center representatives para tumanggap ng inyong donasyon. In our first story, let's meet Anna Per, a mother who has cerebral palsy who continues to fight for her son, John Paul. Paano niya nagagawa ito? Panoorin natin ang kanyang kwento. Thank you sa lahat. Kaya mo makakagraduate ako. Isang pangako para sa inang hindi sumusuko. Biyuda at may cerebral palsy ang 48 taong gulang na si Anna Per. Sa kabila ng kalagayan, matapang siyang lumalaban sa buhay para maitaguyod si John Paul. I am a victim of cerebral palsy since I was born. 12 years old po ako bago nakalakad. Dahil sa kalagayan ko, nahirapan akong maghanap ng trabaho. Kaya part-time lang ang kinukuha ko ngayon. Kasi hirap na po talaga akong maglakad. Minsan po, pag talagang hindi ko kayang tiisin, makirot po talaga yung kalahating katawan ko. Nakakaranas na po ako na gumagapang po ako. Isang accountancy student si John Paul. Pilit niyang hinahati ang kanyang oras sa pag-aaral at pag-aasikaso sa ina. Pag nahiwan ko po si mama is naiisip ko po lagi kung paano siya lagi dito tuwing gabi walang kasama, tas hirap pa po siya. Kung okay po ba siya ngayon? Ako naman po busy sa school po. Kaya minsan po hindi ko din po nakahatid sundo si mama. Higit pa sa kondisyon, may mas malalim na pangamba si Anna Per, ang maging pabigat sa kinabukasan ng kanyang anak. Mula pagkabata, katuwang ko na din po talagang anak ko sa bahay. Alam ko po kasi na mas maaliwan sa kanya yung mag-boarding house. Pero pinili niya mag-uwian para sa akin. So, kaya feeling ko na instead na makakapag-uwi din ng anak ko sa kung anong gusto niyang gawin, nagiging hindrance din po ako para hindi niya magawa yung gusto niya. Nabanggit ko din kasi ni mama mo kanina, John Paul, na kaya eager siya magka-wheelchair kasi ayaw niyang maging pabigat sa'yo. Anong masasabi mo dun? Huwag mong isipin yun kasi para ka lang din yung mga normal na nanay dyan. Nagpo-provide ka sa akin. Thankful pa ako kay mama dahil ginagapang niya po ako sa pag-aaral ko. Siya po talaga yung nagpasok sa akin sa mga scholarship, which is yun po yung dahilan kung bakit nakakapag-aral po ako ngayon. Mag-inang nag-aalala at nagsasakripisyo para sa isa't isa. Pero sa gitna ng kanilang laban, isang biyaya ang naghihintay para kay Anna Per. Part-time po ako kay Doc as PIDO secretary. Sabi po ni Doc, Anna Per, alam ko hirap ka ng maglakad. Kung gusto mo, mag-avail ng wheelchair para
mas maging access yung pagkilot mo. Sabi ko, ay Doc, magandang pagkakataon po yan. Marami alam ko, pag nagkaroon ako ng wheelchair, marami ang pagkakataon, mag-open opportunity sa akin. Hopefully na may full time na ako sa aking work. Natupad ang pangarap ni Anaper nang dumating ang mobile medical clinic ng Operation Blessing sa Hala-Hala, Rizal. Nabigyan siya ng kanyang inaasam na wheelchair. Para sa mag-ina, hindi lang ito isang simpleng tulong. Ito ay simbolo ng bagong pag-asa para kay Anaper at kapanatagan ng loob para kay John Paul. Natutuwa po ako dahil hindi na po mahihirapan si mama. Mas mapapagaan po yung transportation ni mama. Hindi na po siya mapapagod sa paglalakad. Thank you po sa pagtulong sa mama ko. Makakagaan po yung binigay niyong wheelchair para sa kanya. Ang dating sakit at pagtitiis sa paggapang ay napalitan ng panibagong lakas at pananampalataya. Isang patunay na kailanman hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Sa Operation Blessings, maraming salamat po. Mula sa simula po, alam ko po sa sarili ko at alam po ng Panginoon na sa Kanya lamang po ako kumukuha ng lakas. Ano man po ang pangarap namin ng anak ko ay alam ko po patuloy akong ginagabayan ng Panginoon. You know, Brother Peter, that's every parent's heartbreak, no? To feel like you become a burden to your children. Kasi syempre gusto mo nga i-launch sila, magkaroon sila ng magandang buhay. So parang understandable the way that Anaper feels. But praise God kasi kahit papaano with Operation Blessing, with that wheelchair, she's able to move around freely, more freely rather. And also yung anak niya, hindi na din siya masyadong aalalahanin kung naku, okay lang ba yung mami ko, nakakilos ba siya. At least may ginhawa na available for their situation. Alam niyo po, Anaper and John Paul are among the millions of Filipinos whom Operation Blessing touched for the last 30 years. Grabe, 30 years na, and it is the vision of Operation Blessing to see families and communities gain access to help, get empowered, and restored through Christ-centered programs. Through Operation Blessing's health and medical program, we're able to bring vital medical services to our kababayans who have little to no access to healthcare. Katulad na lamang ng ating mobile medical clinics na pumupunta sa malalayong lugar para maghatid ng free medical check-up, laboratory diagnostics, at libreng mga gamot sa mga nangangailangan. Kasama rin sa health and medical program ng Operation Blessing ang life-changing surgery. Sa tulong ho ninyo ay naoperahan ang amang si Jehan mula sa sakit nitong katarata. Ngayon ay puno siya ng saya at pag-asa na maitataguyod niya ang kanyang pamilya. Ang mga operasyong ito ay hindi lamang nagpapagaling ng katawan kung hindi nagbabalik ng dignidad at kumpiyansa sa buhay. Amen! And Operation Blessing is also active in delivering immediate help to communities affected by disasters. Aside from giving food bags, we help them recover from their traumatic experiences through counseling. Importante po ang counseling. And the love of God is shared with them. Yan ang talagang clincher. That's right. At bahagi ng disaster relief efforts ng Operation Blessing ang pamamahagi syempre ng food bag. Ang bawat food bag na ito po ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Ito ay naglalaman ng 5 kilong bigas, canned goods, coffee, oatmeal, at iba pang essentials that can sustain a family for several days. Kaya your 5,000 peso donation can help feed around 4 families. So be a channel of God's amazing blessing now sa ating mga kababayan biktima ng mga kalamidad. At bilang pasasalamat sa inyong pakikipag-partner sa CBN Asia at sa pag-donate ng 5,000 pesos or more, you will receive this Fearless T-shirt! No Ayan, fear! ang ganda naman ng design ng T-shirt na yan. Very aesthetic. O yan. Siyempre, mas pasabog ang design sa likod ito. Ang ganda ng message. Be a part of this mighty work of God. Our prayer center representatives are here to take all your calls and donations. And for other ways to give, here's how.
You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank. And Union Bank. A. Accredited remittance center of M. Louvillier and RD Pawn Shop or I Remit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0917-126-1442 or call 8737-0700. Partner with CBN Asia now. Taong 2006, second-year nursing student pa lang si Carol ay nabuntis na ng kanyang kinakasama. Panandalian siyang huminto ng pag-aaral para isilang ang kanyang sanggol. Nung ipanganak siya, ang sitwasyon namin noon sobrang hirap kasi bata pa rin yung nakalive-in ko eh. Ahead lang sa akin ng 1 year. And then wala ring trabaho. Natapos ni Carol ang kolehiyo sa tulong ng kanyang tiyahin at ama. At siya'y naging isang registered nurse. Subalit, Sa sobrang daming nurses, wala namang mapasukang trabaho. Yung health center kasi na yun, nangailangan sila ng as midwife. Pero dahil wala rin po akong trabaho, nasa bahay lang, kumbaga ginrab ko na rin po yun kahit ang compensation ko lang is 3,100 a month. Pumapatak lang siya ng 100 per day. 8 hours po ako doon, 8 a.m. hanggang 5 p.m. 2012 po yata yun. Naghiwalay na kami nung ka-live-in ko kasi nalaan ko na nagkaanak siya sa iba. After nun, umuwi ako sa mga tatay ko, dala ko yung mga gamit namin, bit-bit, pati yung kami ng anak ko. Yung pinakamahirap na sitwasyon nung time na nandun ako sa mga magulang ko, dahil wala nga pong trabaho, yung tipong may gusto akong bilhin o pambili man lang ng merienda, yung wallet ko wala namang laman. So, manghingi ako dun sa tatay ko. Yung tatay ko naman, hindi ako naman pahihindian nun kahit magkano lang yung pera sa kanya. Bigyan niya ako kahit 100 pesos para may panggastos ako. napanghihinaan man ang loob, tanging sa Panginoon lamang umasa at kumapit si Carol. Nakapanood ako ng 700 Club Asia, yung mga nagbibigay na-amaze po talaga ako na yung ginagawa sa kanila, pagka nagbigay, mas doble, triple, or 100 times pa yung binabalik sa kanilang pagpapala. Kaya parang napukaw yung din yung loob ko na parang gusto ko rin na ganun. Napagpalain din ako sa pagbigay ko. 1,200 lang yung pera ko that time eh. I-donate ko yung 1,000. So, yung 200 natira sa akin, sa isip ko nun, bahala na si Lord mag-provide para sa akin na sa panggastos. After kong magbigay, nag-a-apply ako that time as private nurse sa Makati yung office. Nung natanggap na ako as private nurse, naging times 10 na yung halaga na yon na naging sweldo ko. Nung maka 1 year na po ako doon as private nurse, meron naman pong nag-offer papuntang Bahrain naman po. Inalaw din ng Lord na makarating ako doon. Ang trabaho ko nga po pala sa Bahrain ay private nurse din. Gusto na rin kasi nung panganay ko na umuwi ako. Umuwi rin ako habang kami na rin nung asawa ko, nung time na yon. 2019, inalaw ng Lord na kami ay ikasal na. 2020, pinanganak na yung anak namin, si Bettina. Nagpatuloy ang grasya ng Panginoon sa buhay ni Carol at ng kanyang pamilya. Maasikaso na asawa po siya. Masipag na magtrabaho sa aming negosyo, siya yung nagmamanage. Siya lahat gumagawa pag wala ako dito sa bahay, nasa trabaho ko. 2021, January po yun eh. Pero na-curious ako sa lasa ng takoyaki. So pinag-aralan ko siya, paanong mixture niya, anong lasa. Hanggang sa nakuha ko na po yung eksaktong timpla niya. Kaya yung takoyaki talaga yung sources namin nung time ng pandemic eh. Itong 2024, April, sa may kanto mismo namin, nandun po yung sakayan ng tricycle, babaan ng mga pasahero.
big break ni Lord sa akin na ipagkaloob yung pwesto na yon. 3 p.m. na ako nakakapagbukas. Merienda time talaga. Na-amaze talaga ako sa nagiging benta namin na within 5 hours, libo yung binibenta. Naging sapat ang grasya ng Panginoon sa buhay ni Carol na patuloy niya ring ipinabahagi sa kanyang pamilya at sa mga taong naaabot ng kanyang pagbibigay sa Panginoon. Patuloy po ako nagbibigay sa Panginoon kasi sa isip ko, sa Kanya din galing yun eh. Mas masaya kasi sa puso na nagbibigay. Mahirap talaga yung naging sitwasyon niya, no? Kasi ang aga niyang naging magulang. And then, syempre, kailangan mo kumita, pero yung opportunities, mahirap. But what I love that, God was able to redeem her life. And at the end of the day, that generosity that she displayed, makikita mo, napatunayan niya doon na, ay, faithful pala talaga ang Panginoon. At saka God revealed her heart because when you have nothing, where does that desire to give come from? Yes. Talaga, so God revealed na ganun yung puso niya. She is one who's willing to help. Ang mga ganitong inspiring message ang mapapanood ninyo sa The 700 Club Asia, mga mensaheng nakapagpabago ng buhay tulad na lamang na nangyari kay Carol. The impact of your partnership with CBN Asia is so valuable. Through the 700 Club Asia, countless of broken lives are restored. Broken homes and broken relationships are being made whole once again. Kaya kung hindi pa ho kayo partner, abay tumawag na ngayon na at mag-chat sa amin para mag-donate. Be a blessing to many of your kababayans who are facing different difficulties and challenges in life. Maaari niyong ipadala ang inyong mga donasyon gamit ang GCash. Narito kung papaano. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Whatever it is you're facing, uncertainty, pressure, fear, you can declare, kay Lord sure ka. When you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Scan the QR code to donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka. Be a CBN Asia partner today. Speaking of blessing and donations, narito naman po ang ilan sa mga nagpadala ng kanilang donasyon. Maraming salamat kay Ina of Bulacan, nagbigay ng 1,000 pesos. Jose from Taguig, 2,000 at si Victor ng Quezon Province, 1,000 pesos. Mike and Mila from Tuguegarao, 10,000 pesos. And Eva from Benguet, 5,000. And kay Rosario from UAE, 200 pesos. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil napakalaking bagay ho ang inyong kabutihan para sa mga kababayan nating nangangailangan. Nagpadala rin ng messages ang ilan nating kababayan through the Facebook page ng The 700 Club Asia. Sabi ni Maria Gracia, sure ako kay Lord kasi mula noon hanggang ngayon never niya akong iniwan. Damang-dama ko ang pagmamahal at pag-ibig niya. Ito naman ang sinabi ni Rosemary, sure ako kay Lord kasi He is the God who is in control and He will never let us down. Alam niyo po, minsan ay iniisip natin na kaya natin ng lahat. Sapat na ang talino, sipag at diskarte. Ngunit darating talaga ang mga sandaling mapagtatanto mo na may mga bagay talaga na hindi mo kayang ayusing mag-isa. At kapag nandun ka na, mapapatanong ka, saan ba ako kakapit? Panoorin natin to. Bagamat high school lamang ang natapos ni Joel, napaangat niya ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa sipag at diskarte bilang ahente at computer technician. Pero kasabay ng tagumpay, lumaki ang tiwala niya sa sarili na nauwi sa kanyang pagmamataas.
Totoo lang kung bakit ako naging mayabang. Dahil nga, lahat ng nakakausap ko o lahat ng tao nakakaharap ko, lagi nang sinasabi, Miss Joel, talino. Dumating sa puntong hindi na siya naniwala sa Diyos. Sa lahat ng na-accumulate kong knowledge, sabi kong gano'n, ako lang eh. Pag yumaman ka, ginawa mo. Pagka humirap ka, hinayaan mo. Pero sa likod ng kumpiyansa, may naitatagong malaking puwang sa kanyang puso. Puro bisyo, puro lahat ng layaw. Kasi mula pa nung maliit ako, there's something wrong. Saan parang may kulang. Sa paghahanap ng sagot, gabi-gabi siyang nanonood ng The 700 Club Asia. Actually, atheist ako nanonood ako ng ganon to find logic. Tapos Peter Cairo stand-up, sabi niya, meron isang tao dito, hirap na sa sitwasyon niya. There's one great thing you can do right now, and that is to surrender your lives to Jesus Christ. Just say, my Father in heaven, Lord, I want a new life. I don't want to remain like this. Nung sumunod ako sa panalangin niya, naramdaman ko talaga, biglang parang umangat. Nagkaroon talaga ng impact sa akin talaga yun kasi unbeliever pa pala ako, tinanggap ko na si Kristo na at naramdaman ko na pala siya. Ngunit dahil hindi pa handang bitiwan ang kanyang mga kasalanan, isinantabi ni Joel ang pagsunod sa Panginoon. May nakaharap akong babae, total, hindi niya naman ako kilala, na-open ko sa kanya. Sabi sa akin, tumawag ka kay Kristo. Nung narinig ko yun, talagang nagalit ako kasi unang-una hindi ako naniniwala dyan eh. Sabihin mo dyan sa Diyos mo, mabasa ko yun. Mag-uusap kaming dalawa. Patunayan niya sa sarili niya na totoo siya. Pagsapit ng December 25, 2010, naganap ang pangyayaring babago sa buhay ni Joel. Bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Kahit na gusto mong igalaw yung dulo ng daliri mo, hindi mo na may galaw. Tapos sabi ko, ito pala baka naman taong mamamatay. Pero maniwala ka sa akin, pagpikit ng mata ko, nakita ko yung sarili ko nakatayo ako sa pintuan ng impyerno. Buong usok, pumupulupot sa akin. Naglalakad akong gano'n, sabi ko, nasan ako? May liwanag mula sa loob ng ganyan. Guide siya, pero ang pagkabasa ko talaga nakalagay, Gates of Hell. Natakot talaga ako. Tapos nung natakot ako, yung katawang lupa ko biglang dumilat. Nakita ko talaga yung mukha ng Diyos. Not as all figure talaga, pero yung mata niya, nakita ko nakatingin sa akin. At that moment, sabi ko sa kanya, Panginoon, di ako naniwala sa'yo. Hindi kita kinilala, sabi ko sa kanya. Bigyan mo ako na isang pagkakataon. Pagsisilbihan kita. Sa pangalawang pagkakataong ibinigay ng Diyos kay Joel, nagkaroon siya ng uhaw na kilalanin ang Panginoon. Nagpatuloy siya sa panonood ng The 700 Club Asia. Sa mga pagkakataong bumabalik sa alaala niya ang naging near-death experience, nakararanas siya ng matinding anxiety at panic attacks. Pakiramdam ko any moment pwede ako mamatay. Hanggang sa pinaunlakan ni Joel ang imbitasyong dumalo sa Kristiyanong simbahan. Pagpasok ko sa church, pagtapak ko doon sa may hagdanan, isang baitang pa lang. Talagang may kumawala. Pagtapak ko gano'n, sabi ko, uy, magaling na ako. Naramdaman ko yung Panginoon eh. And then talagang na-experience ko siya. Pinatunayan niya sa akin, na totoo siya. Yung pag near-death experience ko, yun talaga yung nagtanggal sa akin ng tiwala ako sa sarili ko, ng yabang ko sa sarili ko. I realized, nung nakilala ko yung Diyos, wala pa pala akong alam. Tuluyan nang isinuko ni Joel ang buhay kay Jesus at napagtagumpayan niya ang kanyang mga takot. Hindi na ako takot mamatay nung sinabi ng Panginoon that it is finished. Siya na yung nagdala lahat ng kasalanan ko noon, ngayon at magpakailanman. Doon ako nagkaroon ng assurance ng salvation na hindi ko ito magagawa ng sarili ko. Si Lord lang talaga. Kung dati sariling diskarte ang umiiral kay Joel, ngayon tiwala siya sa biyaya ng Diyos na matutustusan ang bawat pangangailangan ng kanyang pamilya. Naglilingkod siya sa kanilang simbahan at ginagamit ng Diyos upang tumulong sa iba, lalo na sa mga dumaranas ng anxiety. Si Kristo lang ang sagot sa lahat na pinagdadaanan. Brother Peter, yung kwento ni Joel, no, it really shows how God doesn't tire in pursuing us. Yeah. And talagang kahit ganun ka, sometimes it has to be that supernatural for you to really say, oh my gosh, buhay pala talaga ang Panginoon at mahal niya ako at pinipursue niya ako. And
The Lord is real, and His love for us is real, and His pursuit of us is real. It doesn't matter how far a person is from God, like in the case of Joel, na sabi niya, I'm an atheist, di ako naniniwala sa Diyos. But God will not stop. Aabutin ka talaga niya ng kanyang love. And when you experience that love like He did, that encounter is unforgettable. It marked him for life. Amen. Joel's story reminds us that everything good we accomplish comes from God. Even our ability, the strength, the opportunity comes from Him. Lahat yan. Jesus said in John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Friends, maybe you see yourself in the life of Joel. You've tried to do life on your own. Maybe you've achieved a lot, but deep inside of you, you still feel empty. I want you to know this. God sees you. God loves you. God cares for you. And God wants to be a part of your life. Jesus is the answer. And you can receive Him right this very moment as your Lord and personal Savior. Allow Him to walk and journey with you. Life is beautiful with Jesus. Let's pray. Just say, Dear Lord, I have lived for so many years all by myself, not wanting you, not thinking about you, not considering you, thinking I am complete and I can do this on my own. But Lord, I've experienced failure after failure. Whatever I know, whatever I believe, whatever my talents are, they always fall short. But you are unlimited. Your love cannot be measured. In fact, I cannot fathom the love that you have for me. So right this moment, Lord, I surrender to you. I give you my life. I confess to you all my sins and ask your forgiveness. And Lord, I thank you that you willingly went to the cross and you died. You shed your blood to wash my sins away. And for that, Lord, I am grateful. I receive you now, Jesus, as my Lord and as my Savior. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, Yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. CBN Asia would like to thank the following: M. Louvillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI eDonate, United Neon, Nixis, Landicho Family, Takoyaki ni Katok, Bread Talk. God wants to use you to bless others through your giving. If we invest in God's economy, our investment lasts forever. It is investing in people's lives, pointing them, directing them to the true source of wealth, strength, joy, peace in the midst of crisis, who is Jesus, the only Lord, Master, and King of our lives. The Bible says in 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tandaan natin, anumang hamon, anumang panahon, anumang sitwasyon, kayang-kaya natin itong harapin dahil kay Lord sure ka! Maraming salamat sa iyong mga donasyon. Keep calling, keep giving. Bukas ang ating 24/7 Prayer Center para samahan kayo sa panalangin at tanggapin ang iyong mga donasyon. Sundan kami bukas para sa Day 9 ng ating special telethon, same time, same channel. God bless you more and more! Ngayong Huwebes, maliit lang siya na hindi gaanong yung malusog yung katawan niya. pamilyang laging kapos, nagawa pang magbigay.
Nanay na comatose, mabubuhay pa kaya? Tunghayan ang kanilang kwento sa Kay Lord, Sure Ka! Telethon of the 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.